Pangunahin po sa ating mga pambansang mga balitaan. Aminado po ang Education Department na kailangan pong balansehin ang kapakanan ng mga estudyante at mga guro pati na ang mga nasasayang na panahon tuwing nagsususpindi ng klase ng dahil nga sa tag-init. Ayon po sa DepEd, may nakalatag silang mga pangmatagalang plano para nga maibsan ang epekto ng heat index. Gaya po ng paglalagay ng karagdagang mga ventilador at ventilator sa mga paaralan. Paigtingin din daw ng DepEd ang sistema sa pagsasagawa ng hybrid, modular at online classes ng mga bata. Aminado po naman ng DepEd na wala pa silang guidelines kung kailan dapat nagsususpinde ng klase kapag sobra ang init ng panahon. Dahil nakadepende pa rin ang klase, ang suspension of classes sa mga LGUs. Wala po tayong protocol kung anong temperatura ang dapat na sundin natin. Bagamat meron pong pinalabas ang DOH na guideline kung ano po yung danger bracket ng temperature na dapat na po natin consider as danger. So, yan po ang tinig mga kapatid ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Samantala, pirmado na po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Expanded Tertiary Education Bill. Sa ilalim po ng bagong Republic Act 12124 o Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP. Pwede nang gawaran ng academic degree ang mga kwalipikadong professionals basta pumasa sa gagawing skills, knowledge at competence level assessment. Ang ibig sabihin mga kapatid, pwede nang makapagtapos ng kolehiyo ang mga empleyado o working professional na may 5 taon na pataas na job experience kahit hindi dumadaan sa tradisyonal na pag-aaral. Commission on Higher Education o CHED ang itinalagang mga siwa sa pagpapatakbo ng nasabing programa. Maganda tong programang ito, no, para doon sa mga kapatid natin na nagtrabaho na agad. Tapos di na natapos yung kanilang college. Actually so, po, meron silang diploma. Actually po, meron na ho existing na ganito pong uri. Ito po lamang ay ginawa pong institutional na. Kumbaga, pag-usapan natin yan pag meron tayong time. Samantala po naman, iminungkahi nga po ng isang maestrado ng Supreme Court na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na excess fund na inilipat po sa National Treasury. Sa oral arguments nga po sa Supreme Court, sinabi po ni Associate Justice Antonio Co na dapat ay ibalik sa PhilHealth ang excess fund na sinasabi. Dahil nga na po mas kailangan ito ng ahensya para mapalawak ang mga benepisyo ng PhilHealth. Nabisto nga po kasi na nagkaroon ng umano'y political negotiation para lamang daw maibigay sa PhilHealth ang kailangan nilang budget. Pero giit ng mga maestrado, nakasaad sa batas na dapat ay may parte ang PhilHealth sa kita ng pagkor at koleksyon mismo mula sa sin tax law. Paliwanag naman ng ahensya, hindi sila nabibigyan ng malaking pondo dahil daw sa hirap silang gastusin lahat. Yun daw kanilang kakayahan na gumasta sa pera ng ahensya. Kulang daw kasi sila sa tao kaya nagkakaroon daw ho ng underutilization po ng budget. Ito raw ang rason kaya inilipat sa unprogrammed funds ang sobra nilang pondo, bagay na kine-question ng mga maestrado at ng mga petitioner. tama naman pala kami na dapat sa benepisyo, ba't nyo binigay sa unprogrammed fund? Hindi dapat yun ang solusyon. Ang solusyon, ayusin nyo, mag-hire kayo ng dagdag na tao, kastusin nyo sa benepisyo ng miyembro para may absorptive capacity kayo. Pangit, hindi maintindihan ng tao na marami kayong pera, kulang ang benepisyo nila dahil sabi nyo, hindi nyo kayang gastusin. Iyon, yan po ang tinig ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares. Posible namang managot ang dating administrasyong Duterte at ang may-ari ng overloaded na truck na dumaan sa gumuhong tulay sa Isabela. Ayon po sa palasyo, dalawang nakikitang posibilidad ng DPWH kaya gumuho ang bahagi ng tulay kabilang ang maling disenyo nito at ang pagdaan ng sobrang bigat na truck. Nabenta o 90% raw ng tulay ang itinayo noong nakaraang administrasyon. Kaya kung mapapatunayan na may nagpabaya sa proyekto, lahat daw ng sangkot mananagot. Matatanda ang una ng sinabi ng DPWH na light vehicles lamang ang pupwedeng dumaan sa tulay pero nakalusot ang truck. Posible raw na overstress ang tulay kaya bigla itong gumuho. Doon po sa naging pahayag ni press officer of course, Claire Castro, ang sinasabi niya, hindi lang yung dating administrasyon dahil 90%
maging yung bagong administrasyon, yung mga naka-assign po sa project na ito, pananagutin daw kung makita na may pagpapabaya. Yun ang naging Sige. pahayag. So, Hindi pwede lang bang, past administration. Pwede bang hintayin natin ang resulta ng investigasyon at sana po mag-iimbestiga ay hindi po taga-DPWH. Samantala, nakumpleto po naman ng Armed Forces ang routine troop rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Martes. Ayon sa AFP, naisagawa po ang resupply mission sa tulong pa rin po ng Philippine Coast Guard. Wala po naman silang naitalang insidente ng panghaharang o panghaharas ng na naman ng China. Ito na ay kalimang magkakasunod pong troop rotation sa BRP Sierra Madre nang wala pong naitatalang gulo.